Ciao! Hi guys! So, if hinahanap ako sa Facebook, follow mo na ako dito. So, guys, welcome to Madiskarteng Pinay. So, ano ba yung i-discuss natin? So, i-discuss natin bakit, kung bakit ka nare-reject, wala pang client, bakit namimiss mo ang interview. So, ano yun yung mga reason? So, ito guys, makaka-help talaga to sa'yo para ma-improve yung pagdating sa interview sa client. At the same time, yung situation na para, kumbaga, makontrol mo siya, and then yung strategy sa interview. Okay? So, let's discuss yung bakit ka nare-reject. First, so pag sasubmit mo ng application, kailangan yung resume mo ay kumbaga, tama sa skills mo and experience. Hindi pwede yung fake it till you make it. Mahirap i-market, mahirap panindigan kung hindi mo naman talaga yung na-experience. Okay. Sa tools kasi na pag-aaralan ng tools, mayroong mga free courses ng mga tools. So, ayun, pwede nyong ilagay yun dun sa mga tools. Pero yung mga paid tools kasi, medyo mahirap yan. So, meron kasi mga 14 days trial na pwede nyong itry. Pero pagdating kasi sa resume, yung skills and experience na tinitingnan dyan. So, okay lang. Hindi nyo na din kailangan ilagay, isa-isahin natin yung resume. So, hindi nyo na kailangan ilagay yung language. Kung ang language naman na alam nyo ay Tagalog at saka English. Kasi automatic na kailangan natin magsalita ng English. Except kung yung merong mga, halimbawa, yung advanced English. So, pwede mo siyang ilagay. So, isa na yun. Yun yung mga i-remove nyo, ha? And then, pwede nyo na rin i-remove yung word na aspiring. Kasi, hindi kasi batayan kung ikaw ay professional, aspiring, newbie, ganyan. Hindi mo na kailangan ilagay talaga yung aspiring. Tumitingin sila sa skills and experience. Okay? And then, kumbaga, kung hindi mo naman talaga na experience, huwag mo talaga siyang ilagay, ha? Kasi halimbawa, administrative ka, tapos nag-handle ka ng social media, and then nailagay mo may bookkeeper kang experience. Nagkataon na kailangan ng client din ng isang bookkeeper. Hinire ka, admin at bookkeeper. And then wala kang knowledge about bookkeeping, tsaka ka palang mag-enroll, tsaka ka palang yung mag-aaligaga ka na aralin ng bookkeeping, and may mga tools din yan, MYOB, Xero, QuickBooks, or kung ano pang system ang dapat gamitin. Mahirap yan. Kahit na na-hire ka, pwede ka pa rin tanggalin ng client anytime. Na hindi mo na fulfill yung trabaho na kailangan, hindi mo nagampanan yung gusto niyang dapat yung binigay niyang task sa'yo. Di ba? So, mahirap yun. Kung hindi mo kaya, hindi mo na experience, wag mo nang ilagay. So, kailangan mo lang din talagang i-align yung trabaho mo. Kung wala kang experience sa pagiging VA, so, halimbawa, isa kang nagmamanage ka ng social media platform. So, pasok yun sa social media management. So, pwede yun. Basta na-experience mo, alam mo yung job, pwede mong applyan. So, yun yung isa sa mga reason bakit nare-reject. So, pagdating sa resume, cover letter. Yung cover letter, minsan may mga client na hindi nagbabasa, merong client na nagbabasa. Basta pinagsubmit ka ng cover letter, kailangan totoo lang din yung ilalagay mo. Wag mo nang pikein, wag mo nang lagyan ng yung fake it till you make it. Wag ka nang magpaganon-ganon. Kasi mas mahihirapan ka. Kasi, halimbawa, katulad nung kanina, sa bookkeeping. So, nailagay mo na meron kang experience sa bookkeeper. Sa cover letter naman yun, ha? Pero wala. Nabasa ng client. Same reason, pwede kang matanggal kahit na hire ka nila as admin.
So, 'di ba? May mga talagang reason 'yan kasi yung iba kasi talagang lagay ko lang po ito para kumbaga pampa-attract ng client. Maa-attract ang client, pero paano mo paninindigan? So, 'di ba? So, and then guys, so bakit nami-miss yung interview? Kasi dun sa time zone. So, pag in-interview ka, pagka binigyan ka ng instruction, pag binigyan ka na ganito yung oras, dapat i-research mo kung anong oras sa Pilipinas yung time zone na nasa invitation sa iyo ng client. Halimbawa, AED, Australia yon. So, kailangan yung oras ng kung sinabi ng client na ganitong oras, sa Australia ba o sa Pilipinas, i-check mong mabuti para hindi mo ma-miss ang interview. Kasi pag minsan, doon tayo nape-pressure sa oras. Parang nag-iintay tayo, nag-iisip tayo. So, kailangan alamin mo para, kumbaga, meron kang oras para practice or strategize ng iyong plano, kumbaga kung ano yung sasabihin mo sa client. So, ayun yung mga reason bakit nami-miss yung interview. And then, pagka nalaman natin, halimbawa, pag minsan kasi sa madaling araw ang interview, tapos madaling araw sa Pilas, parang tinatamad tayo. Kasi parang ang madaling araw, hindi ka makatulog, parang natetense ka, na-stress ka. In the end, hindi mo papasukan. Paano kung yung hindi mo pinasukan, client mo na pala yun, na mismo. Diba? So, kaya dapat plano. So, isa pa sa mga reason bakit may mga nare-reject dahil sa simple instruction. Sa pag-a-apply pa lang, kung meron ang client instruction kung anong ilalagay sa subject para makapag-submit ka ng application or bago mo i-submit ang application, so kailangan sundin mo. Yun ba ay dun sa specific website na yun? Or magda-direct ka ng email. So, may ganon. Kaya kailangan basahin yung job. Lahat buo, simula umpisa hanggang dulo. Kasi kahit sa small or simple kung ano man yung instruction na yan at hindi mo nasunod, may tendency na ma-reject ka. So, yun yung mga reason kung bakit wala ka pang client, bakit ka na-reject, bakit mo nami-miss ang interview ng client, na possible client mo na pala. So, yun guys. So, if wala ka pang VA Master's Guide, so comment ka sa video na to or message mo ko sa Facebook para magkaroon ka ng copy. Kasi meron tayong admin, meron tayong e-commerce, meron tayong mga interview tips, meron tayong mga templates, free templates na kung saan, halimbawa, email marketer ka. So, mga possible na magamit mo sa mga future client mo. At the same time, kung hindi ka marunong gumamit ng Outlook, tapos meron tayong mga tools, free tools doon na laging ginagamit ng client at ng VA. So, ayan guys. If you have any questions, just let me know. Grazie!